Over 6 million Filipinos are diagnosed with diabetes. That means over 6 million Filipinos have blood sugar levels that are too high. Blood sugar levels are the amount of glucose you have in your bloodstream at any given time. If it's too high or too low, it can indicate a health condition like diabetes or even heart disease. And this may lead to serious long-term medical problems. Fortunately though, there are steps you can take to keep your blood sugar levels within a safe range. On the program today, we'll talk more about managing your blood sugar levels. I'm Dr. Freddy Gomez. Welcome to Med Talk Health Talk on CNN Philippines. If your blood sugar levels are too high or too low, you might have an underlying health condition that needs to be addressed. But how do you know your blood sugar numbers? And how do you keep them at normal levels? Our guests are here today to tell us more about this. With us is Dr. Celeste Ong Ramos. She's an endocrinologist and the section head of endocrinology and metabolism at the De Los Santos Medical Center. Also with us is Mr. Jake Brandon Andal. He's a clinical dietitian and a public relations officer from the Philippine Society of Nutritionists and Dietitians. Thank you both for joining our program today. As its name suggests, blood sugar is the glucose found in your blood, and it comes from the food that you eat, and it's your body's main source of energy. Dr. Ces, I'll start first with you. Can you simplify this process for us, please? So once we eat, the food that will be ingested will be broken down into nutrients, and one of them is glucose. This glucose will be circulated in the body, and of course, it needs to be transported inside the cell, And you need insulin for this to happen, Unfortunately, if there is no enough insulin or there is insulin resistance, meaning hindi po tumatalab yung insulin level niyo po sa katawan, then the sugar will stay in the blood, causing now hyperglycemia. So ganun po yung mechanism ng pagpasok ng ating pagkain. No? So yung glucose natin, kailangan pumasok siya sa loob ng cells with the use of insulin. So, aside from being your main source of energy, your blood sugar also provides necessary nutrients to your organs, your muscles, your brain, and your nervous system. But when there's too much or too little glucose in your bloodstream, it could pose potential risks to your health. This is why it's worth knowing your blood sugar numbers. Itong mga values na nakuha natin. Jake, I'll go with you naman at this time. Maraming mga tao na masigasig malaman yung kanilang blood sugar levels ay it's either may problema sila or diabetic sila. Importante din kaya na yung mga walang diabetes, alam nila yung mga blood sugar numbers din nila. Tamang-tama yun. Alam niyo po kung bakit? Nakakalungkot po na halos lahat po ng mga recorded diabetes cases po natin sa Pilipinas ay end stage na o yung mga diabetes na nangangailangan na ng gamot o insulin. Hindi na natin natitingnan yung mga pasyente nagkakaroon pa lang ng unang sintomas ng diabetes na maaari sanang maging reversible pa at tinatawag na pre-diabetes. So talaga po kung may kakayahan kayo na magkaroon ng access sa mga konsulta sa inyong mga doktor o sa inyong mga annual physical exam para makuha yung inyong blood sugar, talagang maaaga nating madadiagnose yung pre-diabetes na reversible pa at may iwasan natin itong lumala. A lot of our viewers are very familiar with the fasting blood sugar. Ito ay napaka-common na test, pero hindi lang ito ang test na kailangan ng mga doktor para malaman. Can you expound more on this, Dr. Ces? For the fasting blood sugar, the normal value should only be 70 up to 100. And if the blood sugar po ay umabot na po ng 101 to 125, we call it pre-diabetes. Yung po yung sinasabi sa atin ni Sir Jay, no, na dapat makash natin itong mga patients na to. At of course, pag umabot na po yung fasting blood sugar natin sa more than 126, aabot na po sila sa cutoff ng type 2 diabetes. Importante po na hindi lang po natin i-check yung ating fasting blood sugar. Meron pa ho tayo ibang parameters na dapat i-check katulad ho ng postprandial blood sugar, meaning ito po yung pagkakain na natin at i-check natin yung sugars natin 2 hours after kumain. No? Dapat ang makuha po nating level dito is less than 140. Kasi pag kayo po ay nakakuha ng 140 to 199, ang tawag ho natin dito is impaired glucose tolerance or yung magpo-fall na po siya sa category ng pre-diabetes.
At pag more than 200 naman po ang kanyang nakuha, aabot na rin ho siya sa cutoff ng type 2 diabetes. So meaning, hindi lang ho fasting blood sugar ang dapat natin i-check. Dapat ho, titingnan din natin postprandial blood sugar at maganda rin po, makakita rin ho tayo ng tatawag nating HbA1c. So which is yung glycosylated hemoglobin o yung sugar control natin nung nakaraang 3 buwan. So ang gusto nating makuhang level dito, dapat ay less than 5.7 po, no? Pag 5.7 to 6.4 po yan, nandun ho kayo sa category ng pre-diabetes at pag more than 6.5 na po, ito po yung tinatawag na nating type 2 diabetes. Okay? So yun po yung mga magic numbers na kailangan po nating tandaan. Okay, now to our viewers, don't worry with all those numbers. We'll try and make them clearer for you as the show goes along. But I'd like you to understand that your blood sugar levels may fluctuate throughout the day. So it doesn't stick to one value throughout the whole day at maraming factors ang na-affect nito. Dr. Ses, can you expound a little bit more kung anong mga factors ang pwedeng magpa-fluctuate ng blood sugar ng isang tao? So ang mga bagay po na pwede hong magpataas ng ating mga blood sugar po, no, katulad ho ng high carbohydrate intakes, ang pagkakaroon ho natin ng physical inactivity, no, yung hindi tayo masyadong nakakagalaw or nakakapag-exercise. Ang iba pa hong mga factors, of course, kung meron ho tayong mga gamot na pwede hong tinitake na hindi natin alam na nakakapagpataas ho pala ng ating sugar, kagaya ho ng mga steroids, no, or mga immunosuppressants po, sila po ay napag-alaman na nakakapekto rin po sa ating blood sugar. At then of course po, stress, isa din ho yan sa mga reason kung bakit ho nakakadagdag pa ho yan sa pagtaas ng sugar. And of course, yung pagkakaroon din po natin ng infection, may epekto ho yan. So pwede ho yan mag-cause ng pagtaas din ho ng mga blood sugar. Dr. Celeste, you mentioned this earlier, but let's explain again to our viewers kung gaano ka-importante itong key factor na insulin. Pag tayo po ay kumain at tumaas na po ang ating sugar sa katawan, may stimulate po yung ating pancreas na mag-produce ho ng insulin. So ito po ay nanggagaling sa beta cells natin ng ating pancreas. Kung normal pa ho yung pag-function ng ating pancreas, actually pag kumain ho tayo ng madami hong may ipoproduce yung ating insulin po, yung ating pancreas po ng insulin. So ibig sabihin ho nagko-compensate ho siya. Kaya lang ho ang problema po, pag nagkaroon ho tayo ng tinatawag nating type 1 na diabetes, wherein hindi na ho kaya ng ating pancreas na mag-produce ng insulin, then nagkakaroon ho ng pagtaas ng sugar. Ganon din naman ho sa mga kaso ng type 2 diabetes na meron pa naman ho silang insulin kaya lang ho hindi pa ho tumatalab or hindi na ho masyadong nag-work sa kanilang katawan. So yun po tatawag nating insulin resistance. Jake, when it comes to the choice of food, meron ka bang tips na maibibigay sa ating mga viewers para generally alam nila kung anong ang masustansyang kainin? Sa pagpapababa ng asukal sa dugo, sa tuwing tayo ay may diabetes, hindi po totoo na dapat maging masyadong restrictive ang ating mga dieta. Dalawa pong bagay ang dapat nating tandaan, glycemic load at glycemic index. Pag po sinabi nating glycemic load, ito po yung bigat ng dami ng asukal ng inyong pagkain. Pag sinabi naman pong glycemic index, ito po yung kapasidad o bilis ng pagkain na magpataas ng inyong asukal sa dugo. So ang goal po natin sa pagpapababa o pag-normalize ng blood sugar levels through food, ang pinakang basic na maaari nating tandaan ay kung ari po sa ating plato, dapat po kalahati ng yon ay may lamang prutas at gulay dahil kung ito po ay mas nangunguya at mas makulay, mas madami po silang fiber at antioxidants na nakakapagpabagal po ng pagtaas ng asukal sa dugo pagkatapos itong kainin. What does it mean when your blood sugar levels are too high or too low, also known as hyperglycemia or hypoglycemia? We'll discuss this after a short break. Stay with us here on Med Talk Health Talk. You're watching CNN Philippines. I'm Dr. Freddy Gomez. Welcome back to Med Talk Health Talk. We're your partner in healthcare. If your blood sugar levels are too high, that's what is known as hyperglycemia. When it's too low, it's hypoglycemia. There are several warning signs that can point to each one of these conditions, as well as treatments available before complications may arise. Now, high blood sugar levels or hyperglycemia develops when there isn't enough insulin in the body or when the cells become less sensitive to insulin. Dr. Ses, what do we need to know about this condition? Okay.
So yung sa atin po, yung ating hyperglycemia, malalaman po natin na tumataas ang sugar check natin no, pag nakapagpa-blood test ho kayo. So like for example, ho, sa ngayon po madami na hong uri ng mga glucometer So pwede ho kayong bumili ng any meter po para ma-check nyo po kung nagkakaroon na tayo ng hyperglycemia o yung pagtaas ng sugar natin. Meron na rin ho ngayong mga bagong sensor lang po, yung parang tinatapat nyo lang ho yung machine, tapos hindi na ho kailangan tusukin yung ating mga daliri. Makikita nyo na po yung level ng sugar nyo. No? So importante ho ito sa atin para po nang sa gayon, nalalaman natin na, mataas na palang ating sugar and dapat ho mabigyan ho ito agad ng treatment, okay? Kasi kung hindi po, pwede ho tayong mauwi sa hospitalization. And hyperglycemia is found in some illnesses like Cushing syndrome and especially diabetes. And there are several warning signs that can point to this. Jake, ano kaya yung mga simptomas ng pagiging hyperglycemia na pwedeng ma-watch out ng ating mga viewers? Kung ikaw po ay laging nauuhaw, tapos kasabay nito yung laging pag-ihi, usually nga, pag kahit kakakain mo pa lang, magugutom ka pa ulit, yun ay signs na po yun ng hyperglycemia kahit hindi pa po kayo diagnosed with diabetes. So kung napapansin nyo po sa isang linggo, medyo naging paulit-ulit ang mga sintomas na ito, kinakailangan nyo pong kumonsulta sa inyong mga doktor para maagapan kung ano man po yung kanyang maging diagnosis. Mm-hmm. Now, if you're experiencing these symptoms, it's vital to seek treatment right away because if hyperglycemia is left untreated, it can lead to serious long-term complications. Dr. Says, what are some of these long-term complications na pwedeng mangyari sa isang taong hindi kinorek yung kanilang pagiging hyperglycemic? Okay. So ang mga komplikasyon po ng uncontrolled na diabetes, no, yung matangpang-matagalan, ito tawag natin chronic. So pwede tayong magkaroon ng stroke, heart attack, or pwede tayong magkaroon ng bara sa mga legs natin at eventually mga ilangan ng putulin, yung tatawag nating peripheral arterial occlusive disease. Pwede rin tayong magkaroon ng panlalabo ng mata at worse po, mag-lead sa pagkabulag, no? And then pwede rin tayong magkaroon ng tatawag nating renal failure or end-stage renal disease. Kasi sa ngayon po, ang pagkakaroon na po ng diabetes ang nangungunang dahilan ng diabetic nephropathy dahil sa uncontrolled na diabetes, so nasisira ang kanilang kidney at eventually po nangangailangang mag-dialysis. Kailangan maagapan po agad nang hindi mangyari. If you have hyperglycemia, you need to keep your blood sugar levels within a normal range before these complications can arise. So don't delay treatment. Just as your blood sugar levels can be too high, they can also be too low. And this condition is called hypoglycemia. Dr. Ses, itong hypoglycemia naman ang pag-usapan natin. Okay. Ang hypoglycemia naman po, ito naman po yung pagbaba ng ating blood sugar. So ang ayaw natin makuhang level is less than 70. Kasi pag patuloy ang pagbaba ng blood sugar ng mga pasyente, pwede ito mag-lead sa coma or yung pwede silang sudden cardiac death, yung namatay no? Dahil lang po sa bumaba ang mga blood sugar. Madami po ang pwede mag-cause nito katulad ng maling dosage ng insulin o kaya po sobrang dami po ng kanilang tablets na po na iniinom para sa diabetes nila or uminom ng gamot ang pasyente tapos nakaligtaan na kumain, nakatulog so bababa yung kanilang sugar. Infection din pwede mag-cause ng hypoglycemia and then of course yung mga iba pa po is maling dosage no o kaya mali yung insulin na na-inject nila. So usually yun yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng hypoglycemia. That's right. No? So hypoglycemia often is related sa pag-treat ng mga diabetics, but it can also be caused by a number of factors. Alamin natin kung ano yung mga simptomas na pwedeng mapansin na ating mga viewers kapag sila ay hypoglycemic. Okay. So ang unang-una po nating mararamdaman dyan is magkakaroon tayo ng paggutom, no? Kaya lang po, sometimes pag nagugutom tayo, minsan pinakalimutan na lang natin So bigla na busy sa trabaho. Ang susunod mararamdaman po is pwede po makaramdam ng lalamig, nagpapawis, nanginginig, nalalabo yung mga mata. O kaya po, pag tuloy-tuloy pa rin po, nag-less than 70 na po yung kanilang blood sugar, pwede na po sila mag-manifest ng parang nag-stroke, yung altered sensorium. And pag nag-less than 20 na lang po ang kanilang sugar, coma po sila. When you say coma po, tulog po sila nang hindi nyo po sila magising. Kaya po ang hypoglycemia po ay delikado rin po at gusto natin itong ma-prevent. Now, Jake, pagdating sa hypoglycemia, pwede ba itong makita sa mga those who miss their meals or those who follow diets that require them to only eat once in a day? Pwede ba silang maka-experience mga simptomas ng hypoglycemia? Tama po ito. Actually, nakikita rin po natin itong sintomas sa mga taong naka-restrictive diets, sa mga taong
very low-calorie diets at naka-intermittent fasting. Katulad po ng hyperglycemia, hindi rin po maganda sa katawan ang palagi ang may hypoglycemia dahil ito po ay considered as stress. So usually, kapag tayo po ay may mababang asukal sa dugo, doon po tayo mag-crave ng mga pagkain mabilis pagpataas ng asukal sa dugo o yung mga pagkain mataas yung glycemic index. So ang nangyayari po, bababa ang sugar, mag-crave sa matatamis, so nagiging fluctuating ang asukal sa dugo throughout the day at kapag ito po ay nagpatuloy, maaari po talaga itong mag-lead sa diabetes. Yes, and usually treatment involves just quickly getting your blood sugar back to normal either with high sugar foods and drinks or some medications. But if hypoglycemia persists, please talk to your doctor to identify the root cause of your hypoglycemia. How can you help keep your blood sugar levels at a normal range? We'll discuss this after a short break. We want to be your partner for a lifetime of good health. Stay with us on CNN Philippines. This is Med Talk Health Talk, where your health comes first. Today, we're talking about managing your blood sugar levels. I'll start off this conversation with Jake. What are some of the best ways to keep blood sugar levels within that target range? Ngayong pandemic, nakikita po natin, Doc, na mas madami ang nagiging sedentary dahil tayo ay naka-work from home. At ang hindi maganda dito, ayon sa mga pag-aaral, ang labis na pag-upo ay maaaring magpataas ng asukal sa dugo. Kaya po ang sinasabi natin, tayo po ay mag-short incidental physical activity. Ito po yung, for example, sa isang araw, bawat oras na gising, mayroon po tayong 1 to 2 minutes sa paggalaw. Iiwasan po natin ang pag-upo more than 1 hour. Also, the cause of high blood sugar. Bukod sa physical activity, dapat pagtuunan natin ng pansin ang ating pagtulog. Kasi ito yung minsan missing puzzle sa mga tinitingnan nating pasyente na kung bakit nagkakaroon ng mataas na asukal sa dugo. Kung ang tao po ay sleep deprived o kulang sa tulog, nahihirapan matulog, nagtumataas po yung ating cortisol na nakakapagpataas po ng asukal sa dugo. So kung kayo po ay nakaka-experience ng hirap sa pagtulog at labis na stress, maaari din po kayong kumonsulta sa mga mental health professionals para agapan po ito. Yes, that's right. Now, Jake, I have another question. Could you give some examples of fruits na mataas ang glycemic index? Naku, ang pinakang masarap po yung mangga, no? Mangga, napakatamis, napaka-lambot, at kadalasan medyo mababa na yung kanyang fiber. So, yung mga ganun pong klase ng prutas, yun pong malalambot, matutubig, at matatamis, ito po ay kadalasang may mataas na glycemic index. So, tulad po ng mga watermelon, ayan, mga banana lakatan, yung masyado na pong hinog at malambot, ito rin po ay may mataas na glycemic index. So, ano po ang gagawin natin? Hindi po lahat ng prutas ay bawal, bagkus babaguhin lang po natin yung ating mga choices, piliin po natin yung reverse. Yun pong mas matitigas at mas ningunguya. Actually, okay nga din po yung medyo hindi pa hinog. Masarap din naman, medyo mapait, pero mataas sa fiber. Now, Dr. says, let's talk about those who are at that borderline level or that pre-diabetic level. What are their options? Is it possible na they can bring their blood sugar levels to a normal level without needing medications for diabetes? The first-line treatment for pre-diabetes and even for diabetic patient is lifestyle. So ito po yung medyo mahirap gawin amongst our patient kasi medyo mahirap po talagang mag-diet, pero po ito po yung main core, no? So importante ho yan. But of course, kung sakasakali pong hindi pa rin ho kayang kontrolin yung pre-diabetes po ng lifestyle lang, then we have to add some medications po that will help to prevent yung onset of type 2 diabetes na po. Okay? But we monitor them also quarterly just to make sure that their FDS and HbA1c is not going up na po. No? Yes, that's right. Now, if you're living with diabetes, please speak to your doctor for proper medication. Now, doctor says, my question is it okay for the average person to invest in a glucose monitoring device, yung mga glucometer? Pwede ba itong standard regimen nila or nasa kit nila sa bahay just to be able to monitor their sugar every now and then?
Okay. For diabetic patients po, yes, no? Kasi especially if they are on insulin na po, kasi para pag bumababa ang sugar nila or may nararamdaman na silang parang nahihilo po, then makapag-check po sila ng sugar nila. However, ang standard pa rin po ng pag-diagnose ng diabetes is we use the blood test po, no? Hindi po yung ating glucometer. So, pero po yung mga glucose monitoring natin, makakatulong lang po sa atin malaman kung kamusta na po yung response nila to treatment. Kaya makakatulong rin naman po siya. Yes, that is very true. So don't self-medicate at home. The best is to talk to your endocrine specialist, your diabetic specialist, your nutritionist when it comes to questions with regards to your blood sugar, because having someone alongside your journey is the best way that you are doing it correctly. And with that, I'd like to thank endocrinologist Dr. Celeste Ong Ramos and clinical dietitian Jake Brandon Andal. We hope our conversation was very helpful to all our viewers. On MedTalk Health Talk, we bring you the knowledge and care you need. I'm Dr. Freddy Gomez, and we'll see you again next time.